Kamusta pong muli mga kabayan? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po para magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po yung lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng mundo tayo naroon o saan masulok ng bansa o saan masulok sa Pilipinas tayo naroon ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pinagkaaguluhan po nila at talagang hindi po sila pumapayag. Totoo naman po yun. Mga kabayan, naniniwala naman po ako na hindi talaga sila papayag. Dahil sila po ang may gawa nito. Di ba? Yung ginawa po nilang talagang hindi nakakuha ng due process at talagang demolition job. Mga tambay, pagpapabagsak sa mga Duterte at ginamitan din yata ito ng pera. Mga tambay, para po ito mawala sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Pati yung kanya interim release ay talagang big issue po sa kanila mga kababayan. Pati yung mga bansa na tatanggap dito ay pinagbabantaan pa yata nila. May banta pa sila rito sa bansa na tatanggap sa dating Pangulong Duterte. Ito po, nagsalita po ang sinasabing ICC prosecutor, natutol daw din po sa hiling ng kampo ng dating Pangulong Duterte sa kanyang pansamantalang paglaya. Pakinggan po natin ang mga balita at komentuhan po natin. Paring tinutulan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang iniimbestigahan ang umano'y crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Sa isang 15 pahinang dokumento na may petsang June 23, iginiit ng ICC prosecutors na dapat manatili si Duterte sa detention facility upang matiyak ang maayos na investigasyon at posibleng paglilitis. Git nila, nananatili ang impluensya ni Duterte sa politika at maaaring gamitin ito para makialam sa kaso o takutin ng mga saksi, kaya't walang sapat na dahilan para sa kanyang interim release. Samantala, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na may isang bansa umanong handang tumanggap sa dating Pangulo, subalit hindi ito pinangalanan dahil sa confidentiality ng dokumento. If you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named there, and one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Isunod naman po natin mga kabayan, yung mga sinasabi nila, expert daw sila mga tambay. Expert. At talagang tinututulan po nila ang pansamantalang paglaya, itong interim release, mga tambay. Pakinggan po natin itong sinasabi mga expert na nagbabala pa sa mga bansang tatanggap, mga tambay. Ibang klase itong mga tao na ito. Patuloy na tinututulan ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang anumang tangkang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng masiraan niya ang imahe ng anumang bansang tatanggap sa interim release nito. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Nagbabala ang isang law expert na posibleng masira ang imahe sa international community ng sinumang bansang tatanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa harap ng umano'y planong pakikipag-ugnayan ng kampo ni Duterte sa bansang Australia para tanggapin ang kanyang posibleng interim release. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kapag tinanggap ng isang bansa si Duterte, posible rin itong makaapekto sa kanilang diplomatic ties sa ibang bansa, lalo na sa mga kasunduang may kinalaman sa human rights. Any country who hosts Duterte will certainly have their reputation tarnished with the hosting or sponsoring of a mass murderer within their territory. So they would have to contend with international repercussions of such
hosting. Kaugnay dito, patuloy umanong tututulan ni Atty. Conti ang anumang tangkang pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo, kabilang na ang posibleng interim release nito sa Australia. Bukod dito, hindi rin tiyak ang law expert sa kahandaan ng Australia, lalo na't wala pa umano itong history ng pagtanggap ng isang detainee ng ICC. Pero sa huli, ang pagbabatayan pa rin umano sa interim release ay hindi ang bansang patutunguhan ng isang akusado, kundi ang mga implikasyon tulad ng posibleng pagtakas, pagkakataong makagawa ng dagdag na krimen, at posibleng epekto sa investigasyon at sa mga testigo. Ayon naman kay UP College of Law Professor Mike Q, malabo ring mapili ang Australia sakaling mapagbigyan ng interim release ni Duterte dahil napakalayo nito sa ICC. Kung dadali ng dating Pangulo sa Australia, posible umanong magkaproblema pa ang ICC sa pagdalo niya sa confirmation of charges hearing sa Setyembre. I would think that the court, if Ayan po mga tambay, talaga pong mapakalakas na po ng CPP and PNDF sa ating bansa. Sila na po halos ngayon ang laman ng balita. Ang grupo po yata ng CPP and PNDF. Ganyan po katindi ang ating gobyerno. Dahil po yata mga nagsabuatan na po yata talaga sila. Dahil nga po sa kasakiman yata sa kapangyarihan. Hindi kaya? Kaya pati po ang grupo ng CPP and PNDF ay talaga pong gamit na po ng sinasabi pong mga sakim mula nung sila'y makabalik sa kapangyarihan ay ayaw na nilang mawala. Nakita nyo po, saan ka nakakita ang isang marami ng sakit ang dating Pangulong Duterte at may edad pa. Hindi na nga halos nakakalakad ng mabilis. Inaakay na nga lang, di ba? Alalayin. Pero pagdating dito sa mga grupo na ito pong grupo, marami na po nagpatotoo rito. Hindi lang po si Ka Eric na talagang ito sila Conti ay sumusuporta talaga ito. Ito po ay mga tuta. Mga aso po ito daw. Mga aso ng mga kaliwa, mga katabay. Mga pinag-aral daw po ito ng mga kaliwa ayong kay Ka Eric, mga kababayan. Nakita nyo po, pinipintasan nila yung pagsugpo sa pulburon ng dating Pangulong Duterte. Pero never nilang kinundi na yung napakahabang panahon na chinugi ng grupo ng mga kaliwa ng NPA. More than 50 years, chumuchugi sila ng mga Pilipino, kapwa Pilipino, chinuchugi. Nasaan po ang human rights yan? Meron po bang sinasabi at kinukundi na po ba ng isang expert na si Atty. Conti na sinasabi lang expert ang mga chinugi? Wala po bang karapatan ang mga Pilipino na chinugi ng mga NPA, ang mga chinugi ng mga drug addict, ng mga kriminal, di po ba, ng masasamang tao, mga ginahasap at pinatay? Wala po bang human rights yan? Ang tangi lang pong may human rights, yung sinasabing naging biktima raw po ng pagsugpo sa pulburon. Yung mga kriminal, may mga record, masasamang tao, kailangan na bigyan ng human rights. Pero yung sinasabi nga natin mga tambay, nasaan ang human rights? Magsalita na po kayo. Bakit kasi, ang media, bagay wala naman tayong magagawa sa media. Dahil ang media po talagang gamit na gamit din po yata yan sa pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Nakita niyo po ba ang media? Saka nakita ang media? Yung mga grupo ng lumalaban sa gobyerno, ang lagi nilang laman ng balita. Di po ba? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, yun lagi yata ang laman ng balita. Hindi po ba? Yung mga sangkot, issue ng korupsyon sa bansa, yun ang laging laman ng balita. Yun ang lagi nilang binabalita. Hindi po ba? Magtataka pa ba tayo? Kung yung commander-in-chief na may issue ng pulburon at coke na sumisinghot, laging paboritong ibalita at napakagaling. Di po ba? Ganyan po nila pinababango. Dahil nga po, iba po ang layunin nila ngayon sa ating bansa. Hindi naman po ang bansa ang layunin nila. Ang layunin nila
ay kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila. Hindi po ba? Kaya nga po yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, yung pansamantalang paglaya. Nakita niyo po ang mga dahilan nila. Talagang ibang klase. Ibang klase po talaga itong mga masasamang tao na ito. Masasamang tao ito. Mahirap po itong pagkatiwalaan yung mga tao na ito, masasama. Dahil ang mga pinagtatanggol po nito, karamihan po, ay masasamang tao. Ito po'y tagapagtanggol ng mga masasamang tao. Pero never nagsalita ito doon sa mabubuting tao na nabiktima ng masasamang tao. Hindi po ba? Paano mo paniniwalaan yung mga taong ito? Ang pinoprotektahan ay puro masasama. Pero yung mabubuting tao na biniktima, wala silang say. Hindi po ba? Kaya matindi po ang gobyerno natin ngayon. Dahil mismo ang ating gobyerno ay nakipagsabwatan yata sa mga taong ito, sa grupong ito. Kaya napakadelikado po. Nagtataka nga lang po tayo na walang kibo po rito. Hindi po kumikibo ang ating mga men in uniform sa ganito. Pinaghaharian na naman tayo, lalo ng media. Gamit pa yata ang media para ma-expose ang grupo ng mga makakaliwa. Masyado na po silang exposure sa media. Ito pong makakaliwa. Parang ang mga makakaliwa ngayon ang nagiging hero pa. Tama. Samantalang ang history nila ay pinakamasama na ginawa sa bansa, ang history ng mga makakaliwa. Dahil sila ang kauna-unahang mga tsumutsugi sa mga Pilipino. Samantalang ang dating Pangulong Duterte, pinoprotektahan ang matitinong Pilipino. Hindi po ba? Wala tayong magagawa dahil politika po yan eh. Dahil nga po marami po kasi nasagasaan si dating Pangulong Duterte. Hindi lang naman po makakaliwang grupo ang nasagasaan yan. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mga korap na politiko. Nasagasaan po talaga lahat. Ang mga korap at lalong-lalo po ang malalaking oligarkiya. Mga oligarko. Mga sakim na di umano ng mga oligarko. Nasagasaan. Lalong-lalo po may mga napasara pa at nagbayad at nasingil pa. Hindi kaya. At syempre po, kung pag-aaralan mo rin ang history at ang takbo ng bansa, talagang nagsama-sama na po. Marami na pong kapitalista. Mukhang marami pong nangangapital para pabagsakin at hindi na makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Dahil nga po problema po nilang malaki yan. Unang-una na makakaliwa. Baka po sila mawala na sa kasaysayan. Hindi kaya pag nakabalik. Kaya dito po sa sinasabi ni Atty. Conti, mga kabayan, at dito po sa team ng prosecutor dito sa ICC, mga kabayan, expected na po natin yan na talagang hindi po nila palalayain yan. Kung sila po, dahil yan po, ginamitan yata ng pera yan. Politika yan eh. Saan ka nakakita na pinulitika mo ang dating Pangulong Duterte? Dahil una-una, kung yan ba ay hindi mo pinulitika, bakit mo kikidnapin yan? Yan ang lumalabas eh. Di ba? Yan ang lumalabas sa findings ng Senado. Bakit mo kikidnapin yan? Kikidnapin. Hindi mo nga binigyan ng tamang patas sa paghuli. Wala nga nakuhang due process ang dating Pangulong Duterte sa pag-aresto ng bansa, ng ating kapulisan. Hindi po ba? Kung sasabihin mo na hindi nyo pinupolitika yan at hindi yan parte ng demolition job sa mga Duterte, sa dating Pangulong Duterte, sana malinis ang pag-aresto dyan. Malinis. Walang masasabi ang mga Pilipino. Di po ba? Ginamitan ng puwersa. Di po ba? Nagtataka nga lang tayo kasi nga hindi naman po din papansinin ng ICC yan. Yung mga ginawa ng bansa natin na ginawa po nilang masyado po nilang brutal, puwersahan ang isang matanda 80 anyos. Hulihin mo. Dating Commander-in-Chief, naglingkod ng napakatagal na panahon sa bansa. Pero ganun lang ang nakita niya na pagdakip sa kanya. Wala pang tamang proseso. Hindi po ba? At wala pong kaso na isinampa sa kanya sa Pilipinas.
Diyan ka magtatake. Walang kaso. Ikinasuhan siya sa ibang bansa. Wala pang jurisdiction sa atin. Binabalik lang po natin, mga kabayan. Binabalik lang po natin yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Kung bakit siya ngayon pinupolitika yata sa ICC. Dahil mismo sa bansa natin nag-umpisa ang pamumulitika, pagpapabagsak, demolition job. Sa bansa po natin naganap nag-umpisa. Nagkampi-kampi po kasi silang lahat. Kasama po yung nagsasalita na expert daw. Pero sabi ni ako, Attorney Kapman, hindi po kasama sa depensa yan. Hindi po kasama yan. Hindi po nire-recognize na ICC daw po yan. Pero yan po lagi ang paborito ng mainstream media na interviewin. Dahil makakaliwa. Ganyan po. Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, ibinalik lang po natin, mga kabayan. Dahil nga po, grabing pamumulitika, demolition job. Kasi kung talagang tama ang proseso, pati po sana Supreme Court itinama na po ng maaga yan. Yung ginawa po nila. Bakit po ayaw nila magsalita? Ayaw nilang tuldukan ng issue na yan ba ay kidnapping o tama ang proseso ng batas na ginawa ni General Torre sa pagdakip at ng kapulisan. Di ba? Ang ginawa ng DOJ, DILG at lalo-lalo ng Pangulo ng Bansa. Tama ba ang ginawa nilang pagdakip? Hindi po ba? Pati ang ombudsman nananatiling ayaw magsalita. Ayaw. Napaka-special ng mga sinampahan nila para sagutin ang counter affidavit dito sa issue ng pagdukot kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Napakatagal na. Lahat po ay binigay na nila. Yung sinasabing kaluagan, delay tactics po yata talaga. Kaya dito po sa sinasabi ni Conti at ng ICC, mga kabayan, takot na takot sila. Ano pa bang puwersa? Ano pa bang puwersa ang pwede ibigay ng isang napakatanda na at mahinang dating Pangulo? Sige nga. Sila nga yung ginigipit. Wala nga silang power sa Pilipinas. Pati ang kapulisan, pati ang men in uniform, tulog sa nangyayari sa ginawa sa dating Pangulong Duterte. You know, may kapangyarihan pa ba si dating Pangulong Duterte? Mismo ang mga men in uniform, hindi na kumikibo sa nangyayari pati sa ginawa sa kanya bilang dating Commander-in-Chief. Anong kapangyarihan pa meron siya para siya sabihin na manggipit pa at gipitin pa yung mga sinasabi nila mga testigo na gawa-gawa nila? Sige nga, mga kabayan, at pipintasan din itong grupo na ito na nagpapaka-expert, mga kabayan, na ito po yung grupo ng makakaliwa. Marami nagpatotoo dyan na talagang makakaliwa yung abogado na yan at marami pang iba. Yan. Kahit tanungin nyo si Ka Eric na dati rin makakaliwa. Di po ba? Kasamahan nila yan. Diyan ka magtataka. Pati yung bansa natatanggap kasi umuugong po kasi dyan. Umuugong na balita sa social media. Meron daw pong bansa, katulad daw po. Yan, nakikita natin sa social media, yung Australia. Yung Australia po ay talagang willing pong tanggapin ang dating Pangulong Duterte. Sinisiraan pa nga ni Conti ngayon eh. Sinisiraan ni Conti. Wala raw karanasan. Hindi ba itong mga siraulo ito? Talagang ano asahan natin sa mga nagpapakademonyo? Nagpapakademonyo di umano itong mga tao na ito. Ito po utak masama po yata ito mga ito. At utak demonyo na ito mga ito. Itong mga tao na ito. Nagbabalat kayo lang. Mga kabayan, nagbubuti-butihan lang. Saka nakakita. Mas matindi ang security nila ikumpara mo sa Pilipinas. Di po ba? At ngayon, high-tech na ang bansa. Pwede ka nang dumalo. Kahit ano, pwede mo daluhan. Kahit sa mag-zoom ka nga lang pwede kang dumalo sa korte hindi po ba? High-tech na ang bansa ngayon. At yung seguridad, wala nang problema. At yung sinasabi mong malayo ba ang Australia sa Europe, sa ICC? Kung malayo yon, bakit natin dinala ron? Mas malayo rin yung bansa natin sa ICC. Tayo pa nga naghatid. Di ba mga bobols itong mga ito? Di ba ginastosan pa nga ng Filipino taxpayer yan? Yung ginawa na yan.
At yung sinasabing Japan, isa rin daw po yung Japan sa nakikita nila. Mga kababayan, kaya lang po syempre, hindi pa binabanggit po yan ng pamilya Duterte, ng Vice President, at syempre po ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Hindi pa po yan binabanggit kasi hindi pa naman po yan nadidesisyonan finally kung talagang papayagan po. Pero talagang karapat dapat pong payagan yan, mga kababayan. Karapat dapat. Dahil ang ginawa pong kaso dyan ay puro po gawa-gawa lamang. Saan ka nakakita? Mga tambay, ipinakalat mo sa buong mundo gamit ang mga media. Hindi po ba? Mahigit 30,000 ang chinugi daw po sa pagsugpo sa pulburon. Sa pagtsugi, sa pagsugpo. Totoo po ba yon? Mga kabayan, paniniwalaan po ba natin yung mga sinungaling na abogado katulad di umano ni Atty. Conti? Paniniwalaan po ba natin yung mga yan? At paniniwalaan po ba natin ang media na nag-expose din yan na napakaraming natsugi? Paniniwalaan po ba natin? Mukhang kagrupo rin yata ang karamihan dyan ng makakaliwa. Hindi po ba? At syempre, yung media, ang karamihang may-ari niyan ay mga oligarko. Hindi po ba? Na galit sa Duterte. At yung sinasabi nila, mga kababayan, nagbabanta pa sa mga bansa. Sino si Atty. Conti para magbanta sa Australia? Sige nga. Ibang klase ka. Kung kay dating Pangulong Duterte lang at sa grupo mo, sa grupo ng CPP and PNDF, mas tatanggapin si dating Pangulong Duterte kaysa sa grupo nyo na mga kaliwa. Na wala kayong ginawa, lalong-lalo ang inyong armadong grupo. Tsugiin ng mga Pilipino. Sa tingin nyo, kung ang grupo nyo at si dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo, kayo ang tatanggapin ng Australia sa Japan? Yung grupo nyo na pinakamasama sa Pilipinas. Di po ba yung grupo nyo ang pinakamasama ang ginawa sa Pilipinas? Hindi po ba, mga kababayan? Huwag tayong magtanga-tangahan at magbobo-bobohan. Huwag hindi tayo gago. Ang mga Pilipino ay hindi gago, tanga, bobo ang mga Pilipino. Ginagawa lang tayong mga tanga itong mga hayop na ito. Di umano. Sila ang salot. Number 1 salot sa ating bansa. Yang grupo na yan. Yang grupo ng CPP and PNDF. Mga salot yan. Hindi po ba? Mahigit 50 taon nang tsumutsugi sa mga Pilipino yan. Sa mga kabataan, natsusugi ang ating mga anak dyan. Yan po ba ang mabubuting tao at mabubuting grupo na mga nagsampa ng kaso? Yang grupo na yan sa dating Pangulong Duterte, number 1 salot ng bansa. Mga kabayan, at yung sinasabing pagbabanta pa rin, mga kabayan, sa pupuntahang bansa, napakaswerte. Napakaswerte ng bansang pupuntahan ng dating Pangulong Duterte, yung tatanggap. Unang-una, may dalang biyaya. Ang dating Pangulong Duterte ay may dalang biyaya sa mga bansang pupuntahan ito. Bakit? Lalago at madadagdagan ang kanilang turismo. Turismo! Isang damukal na turismo ang pupunta sa kanila dahil sa dami nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Hindi katulad sa pamilya Marcos. Ang nagmamahalan dyan ngayon, yung mga nakikinabang. Hindi po ba, real talk, mga kababayan? Di po ba? Lalong-lalo kung sa Japan mapupunta yan, malapit sa Pilipinas. Sa tingin nyo, hindi pupuntahan yan ng majority ng Pilipino? Nakita nyo po ang turismo ng Japan? Isang damukal na mga Pilipino na may kakayahan pumunta ng Japan, pupuntahan doon si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan napakalaking biyaya kung sa Japan? At ganun din sa Australia na malapit din sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya katarantaduhan ang sinasabi nitong abogado ng makakaliwa. Hindi kaya? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po sa mga tao na ito, mga kababayan. At hindi pa naman po natin expected yan. Dahil alam naman po natin ang ICC. Hindi naman po kikilos yan
kung walang pera. Kaya, dahil nakasanksyon na po yan eh. Marami na pong parusa ang inaabot niyang grupo na yan. Yang ICC, yang International Criminal Court. Kasi nagagamit po sa politika daw yan. Ang bansang Amerika ang nagsasabi na. Bansang Amerika, hindi na maganda ang ginagawa ng ICC. Nagagamit na sa politika. Pera-pera na raw po yan. Pera-pera na lang. Ayon po yan sa bansang Amerika. Hindi po ba? Kaya nga isang damukal na investigasyon ang ginagawa dyan. Hindi po ba? Pati ang kanilang yung pasamantalang nag-resign. Hindi po ba? Si Karim Khan may issue pa ng sex scandal. Hindi po ba? At napakarami po nilang problema, mga kababayan. Di po ba ang ICC? Kaya nga iniimbestigahan yan. Nakapris po ang kayamanan yan. Pati ang mga pera nung nasuspinde under investigation ng mga prosecutor niyan. Di po ba ng ICC? Yan po ba ang matitino na maglilitis sa isang akusado na dinimanda ng mga grupo ng mga kakaliwa at ng grupo ng gobyerno na sakim sa kapangyarihan? Yung po ba? Ano po ang kredibilidad niyang ICC? Sige nga. Napakaraming issue nila, iniimbestigahan, nakapris ang kayamanan, mga kabayan. Ang nagtitiwala na lang dyan, yung mga politiko naghahaman sa kapangyarihan. Yan po na lang nagtitiwala sa ICC. Yan po totoo. Mga gahaman sa kapangyarihan ang nagtitiwala na lang sa ICC. At yung mga bugok, hindi po ba? Lalong-lalo na yung bansa mo ay mayroong sariling soberenya, may sariling judicial, umiiral ang korte, nagpapanksyon ng korte, may batas. Tapos, doon mo palilitis ang isang Pilipino sa banyaga. Hindi po ba yan bugok? Ano po ba tawag dyan? Maliban sa bugok. Hindi po ba yan yung tinatawag ng mga hudas at taksil ng bayan? Hindi po ba? At hudas sa isang Pilipino. Walang kakwenta-kwenta po yung leader. Yung mga ganyan pong utak. Kung meron mang matino, mga kabayan. Kaya dito po, wala po tayong makikitang kabutihan sa mga tao na ito. At dito po sa ICC, sana po mga tambay, dahil ang ICC rin po ay nagkakaproblema po yan sa buong mundo, lalong-lalo sa Amerika. Pagka po patuloy po nilang ginigipit ang Vice President, baka lalo pong marami pong bansa lalo ang kamuhian ang ICC. Marami na pong bansa, ayon po yan mga tambay, ayon po yan sa pumuputok. Marami na pong bansa ang titiwalag po dyan. Dahil yung malalaking bansa po mismo, malalaki kasi yan po kasing ICC ay umaasa lang po sa mga pledge, sa mga tulong ng mga bansa na kasapi niyan. Hindi po ba? Sa tingin nyo, yung malalaking bansa na hindi na umayaw na dyan, umatras na, katulad ng Amerika, napalaking pera po ang nawala sa ICC dyan. Di ba? Katulad ng bansa na China. Di ba? Pati ang Russia. Di ba? Pati yung mga ginegyera ngayon, yung Israel. Hindi naman sumapi dyan. Di ba? Maraming bansa po hindi kasapi dyan. Marami pa. Nakita nyo po, pagka nagpatuloy po na hindi na po sinusuportahan yan, saan kukuha ng pera yan? Sige nga. Nakapris pa ang kayamanan yan, ang pera niyan. Di po ba, mga kabayan? Kaya dito po sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, talagang malinaw pa sa sabaw ng puset na ginamitan po ng pera ng administrasyon po yata ni Pangulong Marcos. Maraming pera po yata ang ibinigay dyan sa ICC. Hindi kaya. Kaya nga wala tayong nakitang malalaking proyekto. Nauubos ang pera ng bayan. Nakautang pa tayo sa World Bank na sinasabing bangkarote ang ating bansa. Totoo po yun bangkarote Mahina ang ekonomiya. Maraming utang. Di ba? Kaya nga sinasabi nga po natin, mga kabayan,
Ang bansa na pinuntahan ni dating Pangulong Duterte ay sinuwerte. Ang bansa po natin ay nakakarma. Kinarma po. Kinarma po ang bansa natin. Bakit ko po nasabi bago tayo magtapos? Di po ba? Lahat ng bansa na pinuntahan, katulad, nauna na po yan dahil doon siya dinala sa Netherlands. Di po ba napakaganda na ekonomiya nila? Lalo sa turismo. Araw-araw may nagpupunta ron, nagtuturis, nagtutur para magbigay ng suporta sa dating Pangulong Duterte. Ipakita yung suporta at pagmamahal. Hindi po ba yan ekonomiya? Napakaganda, turismo nila. Samantalang sa atin, inaayawan ng ating bansa, bagsak sa turismo. Di po ba? Napakarami nagsasabit, nagpapatotoo. Naungusan pa nga tayo ng Bangladesh sa turismo. Hindi po ba tayo kinarma? At kinarma rin po tayo dahil wala po malalaking investor na pumasok sa atin. Kaya nga bagsak ang ekonomiya natin. Walang pumapasok. Ganyan po ang bugok. Ang bugok di umano na Pangulo. Nagpakabugok dahil sa kapangyarihan yata. Hindi po ba? Kinakarma ang ating bansa, lalo-lalo sa pagpasok ng mga pera, investment, turismo. Kung matutuloy yan sa Australia, sila po ang mga pinagpala dahil lalong lalago pa ang turismo nila. Kung papasok din po yan sa Japan at tatanggapin, ganun din po. Sila rin po ang pinagpala sa turismo. Samantalang ating bansa, patuloy na kinakarma. Mga kabayan, tayong mga Pilipino ang nagdurusa sa ginawa nilang karma sa atin. Nakita nyo po, ang bilihin natin ay dire-diretso ang pagtaas. Ang ating mga bayarin ay dire-diretso rin po nila itinataas. At ang trabaho natin ay paunti ng paunti. Walang naidadagdag. Hindi po ba tayo kinakarma? Tayong mga Pilipino ang nagsasakripisyo sa ginawa nilang mga katarantaduhan di umano sa dating Pangulong Duterte. Tayo nagsasakripisyong mahirap. Hindi po ba? Pero yung mga bansa na pinuntahan ni dating Pangulong Duterte, yung mayaman, mayaman na, yayaman pa ng yayaman, mga kababayan. Ganyan po talaga dahil po nakipagkaisa po kasi ang pamahalaan natin. Yan, sa mga masasama. Nagpakasama na po talaga sila, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga gusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo. At syempre po, mabuhay po kayo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po. Maraming salamat po. Shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arper Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershio ng Canada at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa, mga kababayan. At bago po tayo magtapos, lagi ko pong hiling na pagsama-samahan po natin at lagi po natin isama sa mga dasal at panalangin ng kaligtasan po ng pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo na po ang dating Pangulong Duterte, madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. At muli po, mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye!